Mababaw ba ang kaligayahan mo? Mapayapang araw ng Sabado, kapanalig, at maligayang kapistahan ni San Francisco de Assis. Pagbati sa mga kapatid nating Franciscano at sa lahat ng deboto ni Saint Francis of Assisi, ang patron ng kalikasan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Tuwang-tuwang nagbalik ang 72 at ang sabi, Panginoon, mga demonyo may sumuko sa amin dahil sa iyong pangalan. Nakita kong bumagsak na parang kidlat si Satanas mula sa langit. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihang yumapak sa mga ahas at alakdan. Masusupil ninyo ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang anumang makapipinsala sa inyo. Subalit magalak kayo hindi dahil sa pagsuko sa inyo ng mga espiritu, kundi sapagkat nasusulat sa langit ang inyong mga pangalan. Nang sandaling iyo'y nag-umapaw sa galak sa Espiritu Santo si Jesus at sinabi niya, Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at ipinamulat mo naman sa maliliit. O Ama, naging kalugod-lugod ito sa iyo. Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang lahat. Walang nakakikilala kung sino ang anak kundi ang Ama, at kung sino ang Ama kundi ang anak, at ang sino mang gustuhing pagbunyagan ng anak. Pagkatapos ay bumaling si Jesus sa mga alagad at sinabi sa kanila ng sarilinan, Mapalad ang matang nakakakita ng inyong nakikita. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at hari ang nagnais makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig, ngunit hindi nila narinig. Mababaw ang kaligayahan. Ito ang karaniwang paglalarawan natin sa taong madaling patawanin, pasayahin at makontento. Kasama yata ko rito. Sa ganito ko naisingnan ang reaksyon ng mga alagad ni Jesus na masayang nagbibida ng kanilang matagumpay na misyon. Sabi pa nga nila, Panginoon, kahit ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil sa inyong pangalan. Tama lamang naman, di ba? Nakakabilib na pangyayari yon na kailangang ipagdiwang. Pero, higit pa roon ang nais ibigay sa kanila ni Jesus. Sabi siguro na Jesus, ang babaw naman ng kaligayahan nyo. What if sabihin ko sa inyo na magalak kayo sapagkat nasusulat sa langit ang inyong pangalan? Wow! Ito ang napaka-inspiring na pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad matapos ang kanilang matagumpay na misyon. Inaanyayahan sila ni Jesus na ituon ang kanilang atensyon sa higit na dapat nilang ipagbunyi. Ang katotohanan na nakasulat na sa langit ang kanilang pangalan. Wow! Parang may room reservation na sila sa heaven. Ang sarap isipin na pagkatapos ng lahat ng hirap dito sa lupa, may langit na naghihintay sa mga nanatiling tapat at piniling mamuhay ng maayos para sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok at makamundong tukso. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco
para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.